Noong gabi ng March 18 hanggang 19, 2011 sa Swindon, Wiltshire, South England. Ang oras ay 3:24 ng madaling araw. May tumunog na signal mula sa cell network. Itong huling bakas ng telepono ng 22 years old na si Sean Emma O'Callaghan. Ang GPS coordinates ay tumuturo sa Savernake Forest, mga 12 miles mula sa bayan. Sa loob ng ilang sandali, naputol ang signal. Wala nang mga karagdagang tawag, text o anumang activity. Sa parehong oras nagising ang nobyo ni Sean na si Kevin Rip sa kanilang apartment sa labas ng Central Swindon. Tinignan niya ang kanyang cellphone pero wala siyang message kaya nagpadala siya ng message kay Sean na nasaan ka. Ngunit walang sagot mula sa nobya. Lumipas ang ilang minuto at sinubukan niyang tumawag muli ngunit walang sumasagot. Ang hindi alam ni Kevin ay ang paglakad mula sa nightclub kung saan nagpalipas ng gabi si Sean kasama mga kaibigan papunta sa kanilang bahay ay halos kalahating milya lamang pero hindi siya nakarating doon. Ipinakita ng mga surveillance camera ang mga walang lamang bangketa. Yun ay ang mga bangketang dinaanan ni Sean ilang sandali lang ang nakalipas. Tahimik ang cellphone ni Kevin pero ang hindi niya alam ay may nangyari na pala na yayanig sa buong bansa. Sa loob lamang ng ilang oras, ang tahimik na pag-aalala ni Kevin ay magiging isang malawakang paghahanap na pala. At ang imbestigasyong susunod ay magbabago sa buhay ng lahat ng madadamay. Si Sean ay pinanganak noong June 8, 1988 sa bayan ng Swindon, Wiltshire. Lumaki siya sa isang pamilyang British. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, tumira siya kasama ang kanyang ina na si Elaine Pickford. Tumulong siya sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Liana, Laura at Aiden. Para sa kanyang mga kapatid, hindi lang siya isang ate. Tinatawag pa siya ni Aiden na kanyang pangalawang nanay. Ito ay dahil madalas niya itong patulugin sa gabi at sinasamahan kapag natatakot sa dilim. Inilarawan si siya ng mga taong malapit sa kanya na mabait, maalalahanin at kalmado kahit nasa ilalim na ng pressure. Lagi siyang handang tumulong at iniiwasan ang drama at mga pagtatalo. Pinahalagan siya ng kanyang mga kaibigan dahil magaling siyang makinig. Gusto rin nila ang kanyang sense of humor at ang paraan niya ng pagdadala ng kaayusan at katahimikan sa paligid. Hindi siya naghahabol ng kasiyahan o pagkilala. Pangarap lang niya ay ang mga simpleng bagay. Isang matatag na trabaho, sariling bahay at balang araw ay magkaroon ng sariling pamilya. Matapos ang pag-aaral ng pagtanto ni Sean na hindi para sa kanya ang traditional academic path. Sa halip, pinili niyang mas practical at hands-on na direksyon. Nagtrabaho siya sa administrative department ng isang lokal na negosyo. Mabilis siya nakilala bilang responsable at dedicated sa trabaho. Palagi siyang unang dumarating at huling umaalis. Ang kanyang table ay may maliit na sulat na may nakasulat na Keep Smiling. Isa itong motto na sumailalim sa kanyang pananaw sa buhay. Ang personal na buhay ni Sean ay simple lang at maayos. Ang kanyang nobyo na si Kevin Rip ay 26 years old na nagtatrabaho sa IT sector. Magkasama sila nakatira sa isang apartment sa labas lamang ng Central Swindon. Pinaplano nila ang kanilang kinabukasan na magkasama at matatag ang kanilang relasyon. Puno ito ng shared friends, mga family gathering at paminsan-minsang bakasyon sa tabing dagat. Sa mga huling linggo bago magbago ang lahat, walang kakaibang nangyari at normal lang ang takbo ng buhay. Trabaho, pakikipagkita sa mga kaibigan at paminsan-minsang pagpunta sa club tuwing weekend. Hindi pala away si Sean at hindi pala reklamo. Wala rin siyang ipinakitang senyales ng stress. Ang kanyang buhay ay tuloy-tuloy at predictable. Ang Swindon tulad ng maraming bayan sa England ay mabagal lang ang takbo ng buhay. Magkakakilala ang mga magkakapitbahay at maaga nagsasara ang mga tindahan, tahimik ang mga kalsada kapag gabi. At hindi itong uri ng lugar kung saan na inaasahan ng isang nakakagulat na pangyayari. Marahil yun ang dahilan kung bakit napakahirap unawain ang sumunod na nangyari. Isang batang babae na naglalakad sa mga kalsada ang kinalakihan niya, ang biglang nawala ilang minuto lang mula sa kanyang tahanan. Ang kanyang buhay ay puno ng trabaho, pagmamahal at mga plano na biglang nagtapos. Ito ang naging simula ng isa sa mga pinakakilalang criminal case sa modern history ng Britain. Ang apartment na tinitirhan nila ni Kevin ay halos kalahating milya lang ang layo. Nakita siya ng mga kamera na naglalakad sa kalsada.
Lumiko sa isang kanto at pagkatapos ay nawala sa paningin. Yun ang huling kuha na nakita siyang buhay. Mula sa sandaling yon, wala nang bakas ng kanyang dinaanan. Sinubukan ng kanyang nobyo na si Kevin na tawagan siya na ilang beses ngunit walang sagot. Sa pag-aakalang nagtagal lang siya kasama mga kaibigan, bumalik na sa pagtulog si Kevin. Ngunit pagsapit ng umaga, malinaw na ang katotohanan. Hindi umuwi si Sean. Matapos mabigong makontak, nakipag-ugnayan si Kevin sa mga otoridad. Ang report ng pagkawala ay naisumite ng 9:45 ng umaga ng March 19. Sinimula ng mga pulis na suriin ang rotang huling dinaanan ni Sean. Hindi pa alam ng sinuman na ang mga unang oras na ito ang magiging napakahalaga. Ito ang magiging isa sa mga pinaka-high profile na kaso na nakita sa Swindon. Umaga ng March 19, 2011, wala pang 6 na oras matapos mawala si Sean. Inilunsad ng Wiltshire Police ang kanilang unang opisyal na aksyon. At mabilis na binuo ang isang Special Investigation Unit. Kasama rito ang mga opisyal para sa missing persons, surveillance analyst at forensic teams. Ang kanilang misyon ay subaybayan ang bawat hakbang ni Sean. Mula sa sandaling umalis siya sa Sojo nightclub hanggang sa inaasahan niyang marating ang kanyang tahanan. Sinimula ng mga opisyal na ikutin ang mga store sa kahabaan ng High Street. Kinolekta nila ang mga surveillance footage at kinapanayam ang mga empleyado. Malinaw na ipinapakita ng mga camera na si Sean ay umalis sa club at naglalakad ng mag-isa sa kalsada. Ngunit hindi na siya lumitaw sa susunod na kuha ng camera. Maikli lamang ang distansya sa pagitan ng dalawang lokasyong iyon. Gayunpaman, makalipas ang 32 minutes, nagpadala ang kanyang telepono ng signal mula sa isang lugar na halos 12 miles ang layo malapit sa Savernake Forest. Walang paraan para makarating si Sean sa ganong kalayong lugar sa loob ng maikling oras kung naglakad lamang siya. Pagsapit ng tanghali, naglabas ng unang public statement ang pamunuan ng pulis. Ang investigasyon ay pinamunuan ni Detective Superintendent Steve Fulcher. Sa isang maikling press conference, hinimok niya ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon. Binigyang diin niya na maaring may tunay at aktibong banta ang sitwasyon. Kasabay nito, sinimula na paghahanap sa loob ng ilang milya mula sa club at sa mga kalsada patungong silangan palabas ng Swindon. Sa parehong araw nagsimulang dumating ang mga unang volunteer. Nagprint ang mga lokal na mga flyer na may larawan ni Sean. Ipinaskil nila ang mga ito sa mga pintuan ng bus, tindahan at mga bintana ng sasakyan. Pagsapit ng gabi, daan-daang nag-aalalang residente ang sumali sa paghahanap. Sa loob lamang ng 24 hours, halos 400 na katao na ang aktibong tumutulong kasama ang mga pulis. Noong March 20, lumabas ang balita tungkol sa isang private message na ipinadala sa media. Isang hindi nagpakilalang donor ang nag-alok ng gantimpalang £20,000 para sa anumang impormasyong makakatulong sa paghahanap kay Sean. Kaya agad na umigting ang kaso. Dumagdag ang presensya ng mga pulis sa mga kalsada. Nagtayo ng pansamantalang headquarters at naglunsad ng isang espesyal na tip line. Ngunit sa likod ng eksena, nahaharap sa mga hadlang ang mga investigador. Bahagi lamang ng dinaanan ni Sean ang nakuhanan ng camera surveillance. Walang kilalang saksi, walang palatandaan ng pakikipaglaban at walang niiwan o itinapong gamit. Ang tanging lead nila ay ang telepono ni Sean. Ang bayan ay napuno ng pagkabalisa at paghihintay. Nagsimulang dumagsa ang mga reporters sa pangunahing plaza ng Swindon. Araw-araw ay may update sa national TV. Dahil sa pressure ng media, nagsimulang kumalat ang mga chismis. May mga haka-haka tungkol sa isang nabigong pagnanakaw at mayroon din teoryang tumakas si Sean. Lumantad sa publiko ang kanyang pamilya at mga kaibigan upang pabulaanan ang mga ito. Si Kevin na kanyang nobyo ay lumabas din sa media at nakiusap para sa ligtas na pagbabalik ni Sean. Sinikap ng mga otoridad na kontrolin ang patuloy na pagdagsa ng impormasyon, ngunit mabilis na lumaki ang atensyon ng publiko. Para sa isang bayan tulad ng Swindon na kilala sa katahimikan at kaligtasan, ito ay isang malaking kagulatan. Sa loob lamang ng ilang oras, naging sentro ito ng isang pambansang investigasyon. At sa bawat oras na lumilipas na walang sagot, lalo lamang lumalalim ang pangamba. Sa pagtatapos ng unang 24 hours, pira-piraso lamang ang hawak ng mga detective. Isang posibleng rota, isang time window at ang huling lokasyon ng signal ng telepono.
Lahat ng iba pa ay misteryoso. Habang umaasa ang publiko na makakauwi ng ligtas si Sean, nagsisimula ng mapagtanto ng mga investigador na mas komplikado ito kaysa sa isang karaniwang kaso ng nawawalang tao. Ilang araw matapos mawala si Sean, nagkaroon ng unang malaking tagumpay ang investigasyon. Matapos suriin ang dose-dose ng oras ng city surveillance footage, may napansin ang mga detective na kakaiba. Isang itim na Toyota ang lumitaw malapit sa lugar kung saan huling nakita si Sean. Tugma ang oras sa kuha ng camera sa oras ng pag-alis ni Sean sa sentro ng Swindon. Bumagal ang sasakyan, huminto sandali at pagkatapos ay nagmaneho patungo sa East Highway. Para sa mga investigador, isa itong napakahalagang lead. Nang i-check ang plaka, natukoy ang rehistradong may-ari. Ang may-ari ay si Christopher Halliwell, 47 years old at residente ng Swindon. Ayon sa opisyal na tala, isa siyang lisensyadong taxi driver. Malinis halos ang kanyang background maliban na lamang sa ilang maliliit na paglabag sa batas. Sa unang tingin, mukha siyang karaniwang tao na nagtatrabaho sa gabi. Nakatira ang kasama kanyang partner na si Heather Witheson at nag-aalaga ng 3 anak na lalaki. Inilarawan siya ng mga kapitbahay at katrabaho bilang tahimik, maaasahan at masipag. Walang anumang agad na nagdulot ng hinala. May imahe siya ng isang lalaking may matatag na buhay at magandang reputasyon bilang driver. Dinala ng mga pulis si Christopher para sa pagtatanong. Sinabi niya na noong gabing nawala si Sean, nagtatrabaho siya hanggang bandang 1:30 ng madaling araw at saka umuwi. Ngunit iba ang ipinakita ng footage. Malinaw na nakita ang kanyang sasakyan sa parehong mga kalsadang huling dinaanan ni Sean at sa parehong oras. Nang ituro ito ng mga opisyal, nagsimulang magbago ang kanyang mga detalye. Nalito siya sa kanyang timeline at kalaunan ay sinabi niyang maaring dumaan lang siya roon. Sa kabila ng malinaw na mga hindi pagkakatugma, walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Walang palatandaan ng pakikipaglaban. Walang gamit ni Sean na natagpuan sa kanyang sasakyan. Kaya wala nang magawa pa mga pulis kundi pakawalan siya. Gayunpaman, may masamang kutob si Detective Superintendent Steve Fulcher. Hindi lang basta saksi si Christopher. Ang maling alibay at ang kanyang kaba ay nagtaas ng seryosong hinala. Nagpa siya ang investigative team na magpatuloy sa lihim na pag-surveillance sa kanya. Kaya naman, isinailalim si Christopher sa 24 hours na surveillance. Bawat galaw, bawat pakikipag-ugnayan at bawat hintuan ay naitala. Natap ang kanyang telepono at lihim na nilagyan ng GPS tracker ang kanyang sasakyan. Sa loob lamang ng ilang araw, tila normal naman ang kanyang routine. Pumapasok sa trabaho, nagpapakarga ng gasolina at namimili. Ngunit ang sobrang pagiging normal na ito ang nagsimulang ikabahala ng mga investigador. Masyado siyang maingat at iniwasan ang mga usapan. Kumukuha ng mga rotang hindi pamilyar na para bang may pakiramdam siyang may nagmamasid sa kanya. Nagpatuloy ang surveillance operation, maingat na minomonitor ng mga detective ang bawat kilos niya. Noong March 24, 2011, umalis si Christopher sa kanyang bahay sakay ng kanyang sasakyan. Huminto siya sa isang gasolinahan at bumili ng lalagyan ng gasolina. Sumunod ng malapitan ng team, nagmamaneho siya palabas ng Swindon. Lumampas sa hangganan ng lungsod at pumasok sa isang liblib na lugar na walang surveillance camera. Huminto ang kanyang sasakyan malapit sa isang masukal na lugar. Mula sa trunk, kinuha niya ang isang bagay. Kalaunan na patunayang ito ang mga telang takip ng upuan ng kanyang sasakyan. Maingat niya itong inilatag sa lupa at binuhusan ng gasolina sa kasinindihan. Mula sa malayo nakuna ng mga opisyal ang buong eksena sa video. Mabilis na nilamon ng apoy ang mga tela. Sa loob lamang ng ilang minuto, abo na lamang ang natira. Para sa mga investigador, ito ang naging unang turning point. Isang malinaw na pagtatangkang sirain ang ebidensya. Kaya agad na ibinigay ang utos na hulihin siya. Inaresto si Christopher sa parking lot ng isang supermarket. Ito ay ilang sandali matapos siyang bumalik mula sa biyahe at hindi siya nanlaban. Sinabi niyang nagpapalit lang daw siya ng upholstery. Direkta siyang dinala kay Detective Superintendent Steve Fulcher ang nangunguna sa kaso. Ayon sa standard procedure, dapat sana siyang dalhin sa istasyon, i-process ang mga papeles ng pag-aresto at bigyan ng access sa legal counsel. Ngunit alam ni Steve na kalaban nila ang oras.
Bawat minutong lumilipas ay maaaring magpawala ng pagkakataong matagpuan si Sean na buhay. Gumawa siya ng isang controversial na desisyon. Sa halip na pumunta sa istasyon, dinala ni Steve si Christopher patungo sa mga burol malapit sa Oxford. Simple lang ang kanyang layunin, ang pilitin siyang magsalita. Sa loob ng sasakyan naganap ang isang tensyonado ngunit kontroladong pag-uusap. Hindi nagbanta si Steve, hindi rin siya nangako ng kahit ano. Kinausap niya ang konsensya ni Christopher ng diretsuhan. Walang paligoy-ligoy, tinanong niya si Christopher kung nasaan si Sean. Lumipas sa mga oras na walang sagot hanggang sa tuluyang nabasag ang katahimikan. Sa ilalim ng matinding pressure, bumigay si Christopher. Pumayag siyang ituro kay Steve ang kinaroroonan ng bangkay ng dalagang babae. Mula sa sandaling yon, hindi na itinuturing ang kaso ni Sean bilang isang missing persons investigation. Isa na itong kaso ng marahas na krimen. Alam na alam ni Steve na lumabag siya sa tamang protocol. Hindi ito formal na interview at walang abogadong naroon. Hindi dinala ang suspect sa estasyon, ngunit sinadya ni Steve ang desisyong yon. Dahil kung sinunod nila ang proseso na eksakto, maaaring hindi kailanman nakuha ang pag-amin. Sa mga sumunod na oras, inayos ni Steve ang pag-aresto ayon sa tamang pamamaraan, ngunit malinaw na ang lahat. Ang mga hakbang na ginawa niya bagamat nagpasulong sa kaso ay may kapalit. Isang personal na kapalit na kalaunan ay babago sa takbo ng kanyang sariling career. March 24, 2011, matapos ang pag-amin ni Christopher, nagsimula magtungo ang unit ng mga pulis sa east ng Swindon. Isang convoy ng mga sasakyan ang dahandang dumaan sa isang makitid na kalsada. Patungo ito sa Savernake Forest. Isang malawak at liblib na lugar na nasa pagitan ng Marlborough at Hungerford. Ayon sa suspect, dito matatagpuan ang bangkay ni Sean. Itinuro ni Christopher ang isang maliit na bahagi ng lupa sa gilid ng kalsada. Itinala ni Detective Steve ang coordinates at agad na ipinasa sa radyo ang lokasyon. Ilang minuto lamang dumating ang mga forensic expert at ang buong investigative team. Isinara ang lugar, naglagay ng mga portable na ilaw at agad na sinimula ng trabaho. Maingat na sinuri ang bawat pulgada ng lugar. Inalis ng dahan-dahan ang mga nakapatong na lupa para hindi masira ang anumang posibleng ebidensya. Pagkaraan ng ilang oras sa ilalim lamang ng ibabaw na lupa, natuklasan nila ang isang bangkay ng tao. Bahagyang balot ito ng tela. Bagamat ang formal na pagkakakilanlan ay gagawin pa lamang, alam ng buong team na bangkay yun ni Sean. Ang autopsy na isinagawa ng Wiltshire Forensic Pathology Unit ang nagkumpirma ng sanhi ng pagkamatay. May mga palatandaan ng blunt force trauma sa likod ng ulo. Malamang dulot ito ng mabigat na bagay. Mayroon ding ilang sugat na parang tinusok sa bahagi ng katawan. Wala nakitang senyales ng matinding pakikipaglaban. Napagpasyahan ng mga eksperto na biglaan ang pag-atake at mabilis. Malamang na pumanaw si Sean hindi nagtagal matapos siya makapasok sa sasakyan. Sa lugar ng paghuhukay, mabigat ang katahimikan. Tahimik na nagtatrabaho ang buong team. Alam ng lahat ang bigat ng sandaling yon. Hindi ito basta isa pang kaso kundi personal ito para sa kanila. Nakatayo si Steve sa isang tabi at hindi siya nangingialam. Tahimik lamang na pinagmamasdan ang pag-angat ng bangkay mula sa lupa. Ang nauna niyang desisyon na lumihis sa protocol ay ngayon tila makatarungan. Kung wala yon, baka hindi na kailanman natagpuan si Sean. Nang gabing yon, umabot ang balita sa media. Sa Swindon nagsimula ang pampublikong pagluluksa. Nag-iwan ang mga tao ng mga bulaklak sa labas ng Sojo nightclub. Dahil itong huling lugar kung saan nakita si Sean na buhay. Nagsindi ng mga kandila sa entrance. May mga sulat kamay na mensahe na nagdalamhati sa mga bakod. Para sa maliit at tahimik na bayang ito, isa itong napakasakit na dagok. Ang kwento ng isang dalagang nawala ilang minuto lang mula sa kanyang tahanan ay nagtapos sa trahedya. Opisyal na kinumpirma ng mga pulis na natagpo ang bangkay ay si Sean. Pumasok na ngayon sa bagong yugto ang investigasyon. Hindi na ito kaso ng nawawalang tao at ito isang major crime case. Si Christopher ay muling ikinulong at naghanda si Steve ng formal na documents, ang pag-amin na naging susi sa kaso. Ang Savernake Forest na data'y bahagi lamang ng magandang kanayunan ay naging simbolo ng pagkawala. Isang lugar kung saan nagtapos ang buhay ng isang dalaga.
at kung saan nagsimula ang isa sa pinakamahalagang investigasyon sa Wiltshire. Ngunit habang tinatanggap pa lamang ng team ang bigat ng kanilang natuklasan, muling nagsalita si Christopher. Matapos umamin sa pagkakasangkot sa pagkamatay ni Sean, tahimik niyang sinabi kay Steve na may isa pang bangkay. Hindi niya nabanggit ang pangalan at sinabi lamang niya na matagal na itong nangyari. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga investigador. Sinimulan nilang halugugin ang kalapit na lugar. Ilang daang yarda lamang mula sa kinaroroonan ni Sean, nakatagpong forensic team ng mga buto at piraso ng damit. Kinumpirma ng DNA testing ang pagkakakilanlan. Ang mga labi ay kay Rebecca Godden, 20 years old, na nawala 8 taon ang nakalipas sa Swindon. Noong mga panahong yon, hindi nagdulot ng malaking alarma ang kanyang pagkawala. Pinaniniwala ang tumakas ng siya mula sa bahay. Trahedya ang kwento ng buhay ni Rebecca. Sa kanyang teenage years, nahirapan siya dahil sa adiksyon at pabalik-balik sa mga treatment facility. Ngunit sa isang pagkakataon, umalis siya sa rehab at hindi na bumalik. Sa mga sumunod na taon, naging palaboy siya at namuhay sa mga lansangan. Patuloy siyang hinanap ng kanyang ina na si Karen Edwards, ngunit lahat ng pagsisikap ay nauwi sa wala. Ngayon, sinabi na ng mga pulis sa kanya na natagpuan na si Rebecca. Para kay Karen, ang balitang ito ay parehong nakakapangwasak at nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Natapos na ang 8 taong kawalan ng kasiguraduhan. Ayon sa mga forensic expert, namatay si Rebecca dahil sa marahas na gawain. Ngunit dahil sa tagal ng panahong lumipas, hindi na nila matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Inamin ni Christopher ang krimen. Ngunit hindi niya maalala ang petsa o malinaw na detalye kung paano ito nangyari. Sa puntong ito, napagtanto ng mga investigador na hindi lamang ito isang hiwalay na insidente. Posibleng serye ito ng mga krimen. 2 biktima sa magkakahiwalay na mga taon at parehong konektado sa iisang lalaki. Sinimula ng mga pulis na muling suriin ang mga lumang kaso ng nawawalang tao. Hinanap nila ang anumang posibleng may kaugnayan kay Christopher. Para sa pamilya ni Rebecca, ito ang katapusan ng isang bangungot na tumagal ng maraming taon. Para naman sa mga detective, ito ay pagbabago mula sa paghahanap ng isang nawawalang babae patungo sa investigasyon ng isang posibleng paulit-ulit na kriminal. Noong fall ng 2012, nagsimulang paglilitis kay Christopher sa Bristol Crown Court. Formal siyang kinasuhan sa krimeng ginawa laban kay Sean. Sa una ay hindi siya umamin, ngunit makalipas ng ilang buwan, bigla siya nagbago ng pahayag at umamin. Tinanggap ng hurado ang kanyang pag-amin at noong October 19, 2012, hinatulan si Christopher ng habang buhay ng pagkakakulong. Ngunit ang kaso ni Rebecca hindi agad umabot sa korte dahil tumanggi ang mga taga-usig na gamitin ang pag-amin na ibinigay ni Christopher. Ayon sa kanila, may paglabag sa legal na proseso. Sa ilalim ng batas ng UK, anumang pahayag na ginawa ng walang abogadong naroroon ay hindi maaring gamitin sa korte. Ang desisyon ni Detective Steve na tanungin si Christopher sa labas ng istasyon na walang legal counsel ay naglagay sa buong kaso sa panganib. Nagdulot ito ng pambansang debate. Inakusahan ng mga legal expert ang pulis ng paglabag sa karapatan ng sospek. Ngunit ipinagtanggol ng pamilya ng biktima, si Steve. Sinabi nila ang kanyang mga ginawa ay tanging dahilan kung bakit lumabas ang katotohanan. Si Steve mismo ay sumailalim sa internal investigation. Sa huli, nakatanggap siya ng formal disciplinary warning at napilitan siyang magbitiw sa serbisyo. Nawala sa kanyang posisyon, karera at reputasyon. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang kanyang mga aksyon ay nagbunsod ng pagkakatuklas sa mga labi ng 2 babae. Nahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na dapat manaig ang hustisya kaysa sa mga legal technicalities. Ang iba naman ay naniniwalang nagtakda si Steve ng isang mapanganib na precedent sa pagbaliwala sa umiiral na batas. Samantala si Christopher na nahatulan lamang sa isang krimen noon ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya. Nanatili siyang legal na tahimik tungkol sa ikalawang kaso. Noong 2016 lamang muling nakakuha ng bagong paglilitis sa mga otoridad. Dahil sa karagdagang ebidensya kabilang ang DNA analysis at physical material mula sa lugar ng libingan, muling nabuksan ang kaso ni Rebecca. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng pag-amin. Sinuri ng hurado ang mga ebidensya at naglabas ng malinaw na hatol na guilty. Noong September 19, 2016,
Hinatulan si Christopher ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Sa pagkakataong ito, walang maagang paglaya, habang buhay siyang mananatili sa loob ng kulungan. Matapos sa mga paglilitis na kanya-kanya ng landas ng buhay ang lahat ng sangkot. Si Detective Steve na ang mga aksyon ang nagdala ng resolusyon sa parehong kaso ay kalaunan na patunay nagkasala sa paglabag sa police conduct rules. Ang kanyang desisyon na tanungin si Christopher sa labas na istasyon ng walang abogadong naroroon ay itinuturing na paglabag sa mga batas na namamahala sa mga pamamaraan ng investigasyon. Bilang resulta, hinarap ni Steve ang mga disciplinary action. Nawala sa kanya ang kanyang titulo at katayuan at napilitan siya magbitiw sa police department. Para kay Steve, ito ang naging katapusan ng isang karerang tumagal ng mahigit 20 years. Nagsimula siya bilang isang patrol officer, umakyat sa ranggo at namuno sa mga komplikadong investigasyon. Ngunit dahil sa kasong ito, nawala sa kanyang lahat ng kanyang pinaghirapan. Matapos umalis, nilisa ni Steve ang UK. Nagsimula siya ng bagong buhay sa Somalia. Nagtrabaho siya bilang consultant para sa isang pribadong security firm. Isinuko ni Steve ang kanyang karera alang-alang sa hustisya kaysa sa proseso. Hindi siya tinalikuran ng pamilya ng mga biktima. Ang ina ni Sean ay hayagang nagpasalamat sa kanya at sinabing binigyan siya ni Steve ng pagkakataong makapagpaalam sa kanyang anak. Ipinagtanggol din siya ni Karen na ina ni Rebecca. Sinabi niya kung hindi dahil kay Steve, hindi niya kailanman malalaman ang katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang anak. Para sa kanila, sa kabila ng hatol ng sistema, nananatili siyang isang bayani. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa halaga ng katotohanan. May mga nawala ng buhay at may karerang nawala at reputasyon. Ngunit dahil sa kanilang mga ginawa, dalawang pamilya ang sa wakas ay nakakuha ng mga sagot na matagal na nilang hinihintay. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!